Sino masaya? Wonderful people. Alam niyo po yung kanta, I love the tree that I feel. Sino nakakala? Awitin nga muna natin. I love the tree that I feel. English muna bago Tagalog. Iskay, alam po talaga yan. Pero maganda po yung mga awit ng araw sa totoo po. Talagang base sa ano talaga. I love the tree. Bob, alam mo yan, iskay ka rin eh. Alam ko eh. Laksan lang mo ng marunong. I love the tree that I feel. People. Tagalog. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa sumibig. Kasi ko'y masaya pagkasama ko kayo sa sumibig. Kahit ng pamasdan ang kanyang tanawin, ako sa pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umibig. Ang tawag sa atin ay wonderful people. Galing ano? Bakit? Kasi tayo sa usapang umiibig at pupuri sa Diyos. Hallelujah. Hindi lang sa special occasion. Every day ng buhay natin, lalo na every Sunday, nakikita-kita tayo. Sabi nung kanina, when I get together with God's wonderful people. Pagkasama ko kayo, sabi niya, ako ay laging masaya. So, ang ating pong tatalakayin ay sa Isaiah verse, ano yung binasa nyo kanina? Verse 9, chapter 9, verse 6. Basahin ko po sa English ha. Parang maganda yung sa English eh. Kasi nabanggit doon yung wonderful people. Na, mga wonderful people. Kumalakpak ka mga wonderful people. Mga kahanga talaga tayo. Tingnan natin na Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. In his name shall be called, tingnan natin ha, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Galing ano? Ang ganda ibinigay sa kanya mga titulo. Una, itinawag siya Wonderful, Counselor. Second, number 3, Mighty God. 4, Everlasting Father. 5, the Prince of Peace. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Tunay mo Diyos, nais namin kilalanin ka, Panginoon, kung gaano ka ka-wonderful, Panginoon, sa buhay namin. Hindi lamang sa panahon ito, mula noon hanggang sa darating, Panginoon. Hindi magbabago, Diyos, ang iyong pangalan ng pagiging wonderful. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Dalangin namin na kayo po ang mangusap sa kalagitnaan namin, O Diyos. At i-celebrate namin, Panginoon, ang araw na to. Ang pagdiriwang ng iyong pagkapanganak, O Diyos. Salamat, Panginoon, ito yung pagpapaalala kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. I-bless nyo nga bawat isa na narito, O Diyos. Mahalin namin ang mensahe nito at lagi ka naming alalahanin, Panginoon. Salamat po, purihin ka at
sinasaway namin ang gawa ng kaaway. Bagkos ang Santong Espiritu, siyang patuloy namin wini-welcome sa kalagitnaan ng Diyos, na siyang maghari, kumilos, magbigay ng unawa sa bawat isa sa amin. Salamat po muli ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sabi dito, as we approach another Christmas, taon-taon kasi ito no? Ayaw sa gusto nyo talagang tuwing December 25, inaalala po natin. We turn to the prophecy of concerning the Lord Jesus Christ coming. Yung unang coming niya, yun nga po ang ating pag-uusapan. Pero mayroon siyang tinatawag na 5 qualities that refer to Him found dito po sa teksto na to. Ano yung qualities na meron siya? Isa-isa natin ulit. Siya ay tinawag na wonderful. Tatawagin ka mga tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo na kapayapaan. Halos lahat data ng doktrina natin nandito na. No? Walang hanggang Ama. Diyos, tinawag din siya Diyos. Kaya, at kamangha-mangha, alam niyo po, pag pumupunta tayo sa mga mall, manghang-mangha tayo sa mga ilaw. Diba po? Alam niyo po, yung Rizal, malayo po yan sa Magsaysay. Malayo din yan sa San Jose. Pero dinadayo ng tao. Alam mo bakit? Ilaw pa lang manghang-mangha na yung mga tao. Di ba? Nung pinost po ang Nico Resort, pati Batangas po. Mga Batanggenyo pumunta para tingnan yung lugar. Di ba? Ganun tayo matindi ko pag magmangha sa isang bagay, sa isang lugar pa lang. Pag ang tao naman po ay sobrang galing, parang mga tayo, wonderful, amazing. Ano, di ba? Pag si Jordan ang naglaro, ang galing. Parang hindi makalimutan sa pagdating basketball. Jordan, Kobe Bryant, lahat yan, na-amaze yung tao sa sobrang galing. Pagdating naman sa boxing, Muhammad Ali, Mike Tyson, and our very own, Manny Pacquiao. Di ba? Lahat tinangan. Pag sa artista naman, marami tayong nasa sa isip. Parang ang gagaling nila. Amazing talaga. Ang galing. Parang gusto mong balik-balikan yung kanilang pinapalabas. Pinapanood natin pa ulit-ulit sa mga kumakanta. Sa PGT, pag narinig nyo si Pumoy, Marcelito Pumoy, standing ovation pa. Di ba? Na-amaze lahat. Pero tayo mga Kristiyano, mas na-amaze tayo sa wonderful Counselor, the Mighty God. Kaya nga po, topic natin, paano natin na-amaze? Paano tayo na-amaze kay Jesus Christ? At sabi dito, wonderful, our wonderful Lord, na naalala natin every Christmas. Alam niyo po, Christmas sa Pilipinas, ubos ang barya niyo. Di po ba? Balik-balik yung mga bata. Ultimo, kahuli-huli ang pera mo ubos. Kaya ang Christmas para sa mga bata, talagang amazing. Bakit? Amazing. Bakit? Kasi umaapaw ang coins. Di ba? Umaapaw yung mga regalo. Nakakalimutan mismo. Minsan, kahit yung matatanda na nakakalimutan. Ano yung nakaka-amaze talaga sa Christmas? Di ba? Mayroong binanggit minsan Ano yung binabanggit ni tatay? Regalo, salapi. Ano pa yung iba? Pagkain. So, hindi ka naman kumplito ang Christmas. Pero sa ating mananampalataya, sa text na to, consider natin ng 2 qualities ng pagiging wonderful of Jesus Christ. Bakit siya naging wonderful sa iyo bilang mananampalataya? Kasi sabi sa Biblia, 3 ang 5 qualities ang binanggit. Pero tatalakayin lang natin yung pagiging wonderful. Bakit ka humanga kay Jesus Christ? Anong katangian mayroon si Jesus Christ na wala sa ibang leader ng relihiyon? Di ba maraming leader ng relihiyon? At ang Kristiyano ay marami. Pero sabi nila, mas marami yung kanilang buwan ay konti na lang, paikot na. Alam nyo na yun, di ba ga? The Muslim, yung kanilang simbahan,
Kung nakikita niyo yung kanilang parang sa mosque nila sa taas, may nakatayong parang paikot. Ibig sabihin no, nagsisimbolize na kunting na lang, conquered na nila ang buong mundo. Familiar kayo doon? Aware kayo doon? Kasi nakaganyan eh, nakapatong doon sa kanilang mosque, tapos mayroong paikot na ganon. Paikot na ganon. Kunti na lang, ibig sabihin nun, kunti na lang, conquered namin. Pinakamarami na kami sa buong mundo. Buong mundo na kami. Tayo, sa cross, symbolizes as Jesus Christ died on the cross. Sa kanila, symbolizes na ang mundo ay kunti na lang, magdudugtong na amin na ito lahat. Ang tanong, naa-amaze ba sila sa ginawa ni Allah? Sino ba ang Allah nila? Diyos. Diyos Ama. May Diyos Ama din sila. Ngayon, naa-amaze ba sila sa kanilang founder na si Muhammad? Ang Kristiyano, naa-amaze ba? Yung tinatawag na Jesus Christ is wonderful. Sabi niyo, pag nakita kayo ng isang bagay sa isang lugar, wow, kaganda, amazing, wonderful. Paano niyo ilalarawan yung wonderful? Wow, amazing, ang ganda ng damit niya. Di ba ba, napapahanga tayo? Wow, ang galing niya sumayaw. Nanalo yan si Makmak sa ano. Nakabahag lang. Ang galing, pinapalakpakan. Amazing. Oh. Wow, ang galing ni John. Siya ang tumatanggap ng mga national ID. Di ba amazing ang tawag natin doon? Wonderful, ang galing, kamangha-mangha. Kamangha-mangha na isang babaeng kagaya ni sinong nanalo sa Barbell? Pinakamabigat? Si Heidelin. Kamangha-mangha si Heidelin. Siguro pagsamahin tayong mga lalaki dito at ilagay sa ano, kaya na tayong buhatin. Ganun kamangha-mangha. Grabe yung paghanga natin. Pagkagulat. Ano sabi ng definition natin sa tinatawag na wonderful? Sabi dito sa wonderful, inspiring delight, pleasure or admiration, extremely good, marvelous, yung mga dinadagdag. Sa Tagalog niya, nakapagtataka, kahanga-hanga, katakataka, kamangha-mangha, grabe, kagilagilalas. Bakit naging kamangha-mangha? Bakit naging kagilagilalas ang ating Panginoong Jesucristo? Base sa talata natin, considered as wonderful. Christ is wonderful. Isa sa qualities niya, doon sa 5 qualities, wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, kung ano pa. Bakit siya tinawag na wonderful? Pag may nakaharap tayong ibang reliyon, bakit kahanga-hanga si Jesus Christ sa buhay mo? Tayo bilang mananampalataya, si Jesus Christ ay kahanga-hanga sa atin. Naiiba si Jesus Christ sa lahat ng anak ng Diyos. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak din ng Diyos. Ang tanong, ano ang pinagkakaiba natin sa Kanya bilang anak ng Diyos? Kaya tinawag siya ay kamangha-mangha. Everlasting Father, Counselor, at kinonsider din siya Father. Sa Hebrews chapter 1, mababasa ninyo doon, siya ay magiging ama ng kanyang mga kapatid. Kung babasahin niyo po. Pero balikan natin. Jesus Christ is wonderful. Anim pong kapahayagan ng pagiging wonderful of Jesus Christ. Una, Jesus was wonderful in heaven where He was active. Nasaan po ba dati si Jesus Christ? Wonderful. Ang sabi sa banal na kasulatan, He is the child is born and He is wonderful. Jesus wonderful in heaven, una, sa langit pa lang, kamangha-mangha na agad si Jesus Christ. Hindi pa siya pinanganak bilang tao, nandun pa siya sa langit, wonderful na ang tao sa kanya. Natatangit, kamangha-mangha. Before He came to earth, He was the everlasting Father or Father of eternity. Nandoon na siya.
Kaya nakahanga ang kanyang pinagmulan, ang kakalungkot ngayon. Mas marami ang namamanga doon sa mga tagasunod ni Kristo na tinatayuan pa ng kung ano-ano at hindi talaga patungkol kay Kristo. Sino ka mga at sineselebrate natin? Si Jesus Christ. Hindi po doon sa nanganak kay Jesus Christ. Kasi nagkatawang tao si Jesus Christ. Kaya ang nangyayari, sinasambahan halos yung mga naging tagasunod ni Kristo at hindi mismo si Kristo. Huwag niyo po masyadong hangaan yung mga pastor. Huwag niyo po hangaan ang mga leader ng church. Ang hangaan natin talaga ay ang Panginoong Kristo. Siya yung wonderful. Sabi sa Biblia, and the child was born and tatawagin siyang wonderful, kamangha-mangha. Si pastor hindi kamangha-mangha bilang tao. Ang kamangha-mangha ay si Jesus Christ. Before He came to earth, He was everlasting Father. At sabi dito, He is eternal, having always existed. Always existed. Sa John chapter 1 verse 1, balikan po natin ito po naging talata natin noong nakaraan. Isa-isay po natin na bakit naging kamangha-mangha si Jesus Christ na ating sineselebrate ngayon. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Isang kamangha-manghang bagay, bago siya panganak, nandun na siya. Berbo na siya. Kaya nga, kamangha-mangha na ang Diyos sumama sa mga tao. Di ba ba? Ikalawa, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng bagay, wala ang lupang ito, wala yung granite na to, kung hindi dahil sa Kanya. Isang kamangha-manghang bagay. Pag may mga inventor tayo, ang galing ni Einstein, ang galing ni, sino yung mga bago ngayon, ang galing ni Bill Gates. Marami silang mga innovations, mga bagong teknolohiya na nagawa. Ang galing na naka-invento ng sasakyan. No, nakaupo ka pero tumatakbo ka. Ang galing din na naka-invento ng eroplano. Bakit? Baka lumilipad. Ang naka-invento ng barko, gano'n din. Ang galing. Bakit? Bakal, nakalutang. Eh, ang karayong hindi maglutang, mas mabigat yung bakal, yung barko kaysa sa karayong. Di ba ba? Ang galing. Na-amaze tayo. Pero mas ma-amaze daw tayo dito sa wonderful Counselor, the Mighty God, na ipinanganak. Bakit? Sa verse 3, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman. Walang exemption. Ano mga ginawa ng mga matatalinong tao natin? Lahat yun ay galing sa ginawa ni Kristo. Wala silang ma-assemble kung hindi yun existed na ginawa ni Jesus Christ. Pwede ba tayo gumawa ng halaman mula sa wala? Hindi pwede. Maghanap ka ng buto at ilagay mo sa lupa at sasabihin mo, ako ang nagtanim dyan. Di ba? Kaya walang may pagmamalaki talagang tao eh. Wala, kahit ano sa sanitize. Di ba? Walang pang-disinfect doon. Tinanggap niya lahat. Anong meron? Kung ano available, tinanggap ni Jesus Christ. Kontento ng Panginoon, ano? Ang galing, no? Siya yung creator ng universe, pero hindi siya namili na siya pumunta sa lupa, hindi siya namili na magagala. Bagkos pinili niya yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa tao. Hallelujah. Kayo po ba nakakatanggap na ng regalo? Paano kung one time, nagaya namin, nagbunutan, may regalo kami, hindi kami nakatanggap? Ano yun? Ha? Siyempre malungkot. Diba? Unfair naman yun. Pero sa sitwasyon ito kay Jesus Christ, pero alam niyo po na bilang tao, nag-react din ako doon. Pero sa bandang huli, nahiya din ako. Kasi nagginawa nila ng paraan para magkameron din kayo. Although unfair na, ano, si Jesus Christ is wonderful. Bakit? The situation ng kanyang pagkapanganak, King of Kings and Lord of Lords, Creator of the universe, heaven and earth. Pero hindi namili. Pinakita niya yun. Gaano siya ka-wonderful. Hallelujah. Number 3, Jesus wonderful on earth. Ito na, He associated with men. May Diyos na nakipag-isa sa tao. Alam niyo po, sabi sa Ephesians sa chapter 2,
may itinakdang oras na ipapasakop ng Ama ang lahat ng bagay kay Kristo. Yun talaga ang original plan. Pagdating sa Revelation, ang Diyos at si Kristo, yung Ama at si Kristo na Panginoon, mamumuhay kasama ng mga tao. Ipinakita niya po ito sa John chapter 14. Balikan natin at nagkatawang-tawang berbo tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalatian gaya ng bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Bakit po hindi ginamit ng bugtong na anak? Larawan na kagaya ng bugtong na Ama. Pansin niyo po, yung verse na tinalakay natin, tinawag din siyang everlasting Father. Hindi siya tinawag na everlasting Son, but everlasting Father. Kaya pala ang iba may nagsasabing Papa Jesus. Bakit? Sa Hebrew, sa kanyang mga kapatid, siya ay tatawagin Ama. Hello? Ang mali nga lang doon, dinudugtong nila Mama Mary. Parang lumalabas, mag-asawa sila. Di mo ba? Parang lumalabas, si Papa Jesus, si Mama Mary. Ako ang anak nila. Hindi po, kasi siya na lang po, pero alam ko naka-video ako. Peace. Pero ito po ang katotohanan, tinawag si Jesus Christ na everlasting Father. Wonderful si Jesus Christ because He is the Creator at nandun siya before the foundation of the world. At siya ay pinanganak na may pagpapakumbaba. That is wonderful way of living ng isang Diyos na nagsakripisyo para ang tao ay makakita ng paraan ng pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ikatlo, Jesus wonderful on earth where He associated with them. Kung pag-aaralan mo yung kasaysayan nila, nasa pagitan nila yung Diyos mismo, hindi nila nakilala. Alam niyo po kung minsan, nasabi ng Biblia, lalo na sa mga dayo, hindi natin alam, nagpapainom tayo ng tubig, mga anghel pala ng Diyos. Lalo pa hindi natin kilala. Makikiinom po. Minsan nga, minsan nakakakonsensya yung makakita ka ng mangyan o ng pulubi, piso lang hindi natin mabigyan, no? Minsan pag uwi ko nakakonsensya ako, meron naman ako pero hindi ko binigyan. Nakakakonsensya kasi iisipin natin, Jesus Christ associated with men. Hindi siya nakilala. Pero nandito na sa piling ng mga tao. Nakikipagkwentuhan. Di ba? Nasabi sa Biblia, nakikiiyak din. Nung namatay si Lazaro, Jesus wept. Sabi doon, umiyak si Jesus Christ, tumangi si Jesus Christ. Nakikain din. Nakisalo din sa piling ng mga tao. That is wonderful God. King of Kings and Lord of Lords. Ang mayayaman, mahirap, makisalo sa mga mahihirap. Kaya kami mga guro, mayroon kaming tinatawag na immersion. Ano po yung immersion? Kunwari ikaw tagabayan, para maintindihan mo ang buhay sa bundok, mamuhay kang kagaya nila sa loob ng isang linggo o kaya isang buwan. Kung ano kinakain nila, kainin mo rin. Kung paano sila maligo, o sa ilog sila naliligo, sa ilog ka rin maliligo. Kung ang gamit nila ay gugo, yung kahoy na, kung may magamit pa nun ngayon, gamitin mo rin. Yun ang tinatawag na immersion. Alam niyo po, si Pastor Tito ay nakalbo. Dating may buhok. Nang siya ay nag-mission sa mga kabundukan, nang kumakatay ng baboy ang mga nandoon, mga pinuntahan nila mga lugar, mga tao doon. Ang ginagawa sa baboy, hindi niluluto agad. Pinapatagal nila 2 hanggang 3 araw bago nila lutuin. Na ang purpose daw para lumambot yung karne. Na naka-apekto pala sa kanyang buhok, kaya siya nakalbo. Kaya niyo po? Hello? Immersion, nun po ang tawag nun. Si Jesus Christ, nagkaroon din ng immersion. Ginawa niya ang mamuhay, bagaman siya ay King of Kings and the Lord of Lords. For the future, sabi niya siya ay tatang na King of Kings, pero siya ay wonderful na sa langit pa lang. Base sa
na tinalakay natin sa number 1 kanina. Sa langit pa lang, wonderful na siya. Bakit? Creator siya. At sa langit, hindi niya kailangan maghanap buhay. Hindi niya kailangan kumain ng paghahirapan niya. At ang kanyang inaapakan doon ginto. Pero bumaba siya sa langit, ang tawag natin nga doon, immersion. Mamuhay siya ayon sa pamumuhay ng mga tao. At ang kagandahan lang doon, hindi siya kasakop doon sa lahat ay nagkasala nga. Pagkat siya ay nagkatawang tao, pero exempted siya pagdating sa kasalanan. Hindi siya itinuring na makasalanan. Hindi siya kasama sa Romans 3:23. Sa Romans 3:10, hindi siya kasama. So, Jesus was wonderful on earth where He associated with men. Dala-dala niya pa rin ang kanyang pagiging Diyos. Nagpakain, nagpagaling, nagkaroon ng himala. Jesus Christ is wonderful. Amen? Kahanga-hanga ba ang ating tagapagligtas? Kahanga-hanga ba ang ating sinasampalatayanan? Yes, wonderful. Wonderful talaga. Counselor pa. Mighty God, Prince of Peace. And then, pangapat, Jesus was wonderful where He atoned for our sins. Ito ang mabigat. Ang talagang layunin ni Jesus Christ is to atone. Ano yung atone? Atonement. Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mabigat pong mission yun. Ang sabi sa Biblia, isang halimbawa, illustration. Nagpatanim ng ubasan yung tatay. Pinabalik niya makalaon ang kanyang mga tauhan. Sabihin mo dun sa aking tagapag-alaga, kunin ko na yung aking kapatid. Sinaktan, pinauwi at hindi binigyan ng kahit ano. Sabi nung ama, sabi niya sa bandang huli, palagay ko pag ang anak ko ang ipapadala ko, maniniwala sila kasi anak ko ito. Pero sa halip na pakinggan, sinabi nila, ito yung magiging kaagaw natin dahil ito yung anak magiging tagapagmana. Buti pa, patayin na natin. Hello? Illustration, ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng mga propeta noong araw upang ang mga tao magsisi. Pero ang ginawa, sinaktan din nila. Hindi kinilala. Sa bandang huli, sabi niya, ipapadala ko yung aking anak. Pero binigay pa rin. Anong ginanti ng tao, pinatay yung kanyang anak. Pero yun po talaga ang mission of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3. Sige po, yung mabilis. 1 Corinthians chapter 15. Ito na. 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Paano po naging wonderful si Jesus Christ sa kanyang pagtubos sa atin? Alam po sa ibang reliyon, ang sabi nila, martir ang Diyos ng mga Kristiyano. Bakit? Isipin mo sa katigasan ng ulo ng mga taong nilikha niya, ibinigay niya ang kanyang sarili, hain, para iligtas yung mga tao. Grabe, no? Wonderful. Sino po kayang magbigay ng kanyang buhay para sa iba? Only Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya nga, wonderful. Mula sa simula, siya sa langit, wonderful. Ipinanganak siya, wonderful pa rin. Nag-associate with the people, immersion, wonderful. Bagaman ang tao makasalanan, itinuring siyang walang kasalanan. Kung kayo po kasama ninyo, mga kabataan, makinig, magkaroon kayo ng immersion. Magkaroon kayo ng immersion doon sa pier. Kung may nagiinuman, magiinuman din ba kayo? Kasi sabi ni Pastor, immersion. Hallelujah. Si Jesus Christ, nagkaroon ng immersion sa mundo, pero hindi siya nagkasala kailanman. Immersion. Bakit ba immersion na yan? Kaya po yung mga Amerikano, mga missionary pumupunta dito, nagkakaroon ng immersion talaga. At kami mga guro, ganun din ang ginagawa namin. Punta kami sa mga lugar, tapos makikitulog kami,
makikikain kami, gagamit ng plato nila. Huwag mo ipakita na nadidiri ka. Kasi, ayaw ko dyan, madumi yan. Hindi pwede yun. Tapos sa hawak kasi na, sabay ko ng alcohol. Sasabihin nila kinadidiri ako, kami pumunta pa kayo dito. Ipinakita ni Jesus Christ, hindi siya nadiri. Kahit sa sabsaban pa siya ilagay. Di po ba nakita ninyo? Wonderful. Hindi sanitized yung lugar. Hindi safe sa bata. Buti pa si Sister Arlene, ipinanganak niya si Harmony. Sa district, kumplito may alcohol. Si Jesus Christ, wala alcohol, no? So, pinakita niya yung immersion, gaano man kadumi yung lugar, tinatanggap ko to, alang-alang sa pag-ibig ko sa mga tao. Hallelujah. Alam niyo po kami mga pastor, pag pumunta kami sa bahay niyo, may mga pagkakataon, may pastor na hindi talaga nagkakape sa bahay nila. No? Ay ako, okay lang po, talaga nagkakape ako. No? Parang wala pang nagkalok sa akin ng kape sa tanang buhay ko dito sa Santa Teresa. Maliban na kung may okasyon. Pero pag magbisita ko, wala pang nag-alok sa kape. Kaya wala kayo sa kape sa bahay nyo kasi hindi kayo nag-alok sa pastor. Ang susi po ng pagpalain yung maggagawa. Pero hindi ko sinabi, lahat kayo magpakape. Ito po sinasabi ko. Lahat ng pastor, pag nagkaroon ng visitation, kahit po ayaw nila, tinatanggap nila para ipakita sa inyo na associated sila. Hello? Si Jesus Christ po associated. Lahat pong in-offer sa kanya, tinanggap niya. Kahit si Maria Magdalena na sinasabi, paalisin mo yan. Sabi mga mapagkunwaring kala mo makadiyos. Di ba? Maraming mga makadiyos. Pag sa harap ng maraming tao, ganun din po yan. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag mong paalisin. May karapatan din siya. Sige, dito ka. Pinatawad ng iyong kasalanan. Associated with me. Wonderful talaga. Walang pinipili ang Diyos. Di po ba? Walang pinipili ang Diyos. Ang bulag na sumisigaw. Ang mga batang naghihiyawan. Sige, palapitin niyo yung mga bata. Kasi immersion niya eh. Wonderful talaga ang Panginoon. Kapag wala ka man natakbuhan, sabi ni Jesus Christ, come unto me. Kasi ang tao, pipiliin niya yung gusto niya. Sa totoo lang po, di ba ba? Pag ayaw niya sa'yo, hindi ka niya batiin, kisyuda. Sino ka? Pero si Jesus Christ, ang lahat ng lumalapit sa Panginoon, ang sabi sa John chapter 10, sa last part, ay hindi niya tinatanggihan. God's wonderful. Dahil yung tinatawag na wonderful talaga si Jesus Christ. Wonderful we atone for our sins. Sa Romans 5:6-9, sa 1 Peter 1:18-19. So, ipinakita din, Jesus was wonderful where He atoned for our sins. Jesus wonderful to tomb where He rose from the dead. Ito pa, wonderful kasi sa lahat ng naging founder ng maraming reliyon, only Jesus Christ ang nabuhay na mag-ulit. Si Baha'u'llah, si Muhammad, sino pa? Si Joseph Smith, maging si Felix Manalo, hanggang ngayon, patay sila lahat. Pero si Jesus Christ rose from the dead. Ito ang pagpapakita na tayong lahat na sumasampalataya at tagasunod ni Kristo, bubuhayin din ulit ng Diyos. Kaya nga, wonderful. Kahanga-hanga. Wala pang tao yata sa mundo na nabuhay na magulit pagkatapos umakyat sa langit. Only Jesus Christ. He is wonderful. At pang-anim po, ano po kaya ang magiging wonderful ni Jesus Christ sa panahon? Kasi sa simula, sa langit pa lang, wonderful na siya. He is created. Wonderful. And associated with men, wonderful pa rin. And He atoned our sins. Siya lang ang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Wonderful yun. Marami naman tao pwedeng patayin. Pero hindi pwedeng hindi makakapag-alis ng ating kasalanan. Pero nang si Jesus Christ ay pinatay, siya lang ang pwedeng mag-alis. Wonderful talaga.
Kahanga-hanga. At sabi dito, siya rin ang nabuhay na maguli. Another wonderful. Ano yung pang-anim na makasasabi natin? Kahanga-hanga, kamangha-mangha talaga. Kagila-gilalas. Kung mayroon man akong dapat hangaan, hindi si Bruce Leon, hindi si Sylvester Stallone, hindi si Jordan, hindi si Manny Pacquiao, hindi yung mga pastor ng kagaling, kundi si Jesus Christ. Sino pa? Bakit? At sa panghuli, Jesus is wonderful in heaven where He anticipates His return. Nangako po ba si Jesus Christ? Babalik po ba si Jesus Christ? Siniguro niya ba sa iyo at sa akin na babalikan niya tayo? Wonderful talaga. Hindi po lahat ng nangangako ay babalik ay nakakabalik. Kasi alam po may kasabihan na nangako na nga. Gagantupahin ko pa. Hindi, no? Pero si Jesus Christ, siniguro niya, pagtapos na ang aking ginagawa, I will prepare. Ano yung i-prepare niya sa'yo? Mansyon, hindi bahay, mansyon. Gaano kaganda ang mansyon. At pag nandun na ako at naihanda ko na lahat, babalikan kita. Sino babalikan ng Panginoon? Hallelujah, kunti lang ang babalikan. Wonderful talaga. Alam niyo po si World War II na naging hero ng Pilipino. Tinangabo, I shall return. Ha? Si MacArthur. Tinupad niya po? Yes. Sa mga Pilipino, kahanga-hanga din si MacArthur. Di ba ba? Kasi binalikan niya. Pero sabi niya, bago ako bumalik, unahin ko muna yung mga bansang kaalyado namin na mayayaman. Pahuli-huli na yung total, sa dulo naman yon. Sa history po yun sinasabi ko. Nung pagkatapos niyang masettle na lahat ng nasa sa mga western, tsaka siya bumalik sa atin. Marami ng patay. Pero sinigurado niya. Ngayon, ang tanong, si Jesus Christ, sisiguraduhin niya kaya siya babalik. Yes. I assure you, sabi sa Biblia, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Madalas sinasabi ng ating Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Pagkasi Diyos, lilipas lang lahat ng bagay pinangako ng Diyos. Hindi lilipas, hindi mawawala kailanman. At mga Kristiyano, pinanghahawakan natin ito. Jesus Christ is wonderful. Hello, kumusta ang Christmas? Kahanga-hanga. Di ba ba? Sineselebrate natin kasi ang ginawa ng Diyos ay kahanga-hanga talaga. Diyos na lumikha ng langit at lupa, bumaba, nakipag-immerse sa tao. Para mamuhay na kagaya at maunawaan niya, although alam niya yon dahil siya ay Diyos. Ang sabi ng commentator, bakit si Jesus Christ kailangan magkatawang tao? Para pagdating ng araw, isumbat natin sa Diyos, Panginoon, tao lang kami, kaya kami nagkakasala. Diyos ka, kaya hindi ka nagkasala. Pinutunayan ni Jesus Christ, inubad niya kanyang pagka-Diyos, namuhay bilang tao, para wala kang masabi, kasi Diyos ka eh. Tao kami. Kaya mo, bakit si Jesus Christ na naging tao, sinabi ng Biblia, hindi siya nagkasala. Hindi ka na nagkakasala, Pastor. Hallelujah. Hindi ako kamangha-mangha. Si Jesus Christ ang kamangha-mangha. Kaya masyadong bumibilib sa mga, hindi ko sinabing hindi nyo kami galangin. Hindi nyo kami hangaan. Pero higit natin hangaan lahat ay ang King of Kings and the Lord of Lords. Kaya masabi ng Isaiah, siya ay tatawaging kamangha-mangha. Wonderful. Nandun kanina, no? Wonderful. Bakit? Marami siyang ginawa eh. Diyos, nagsakripisyo para sa iyo at sa akin. Pagkatapos, sabi niya ulit, babalik ako. Bakit? Kasi gusto ko mabuhay kayo kasama ko. Forever. Sino gustong sumama sa Panginoon? Forever. Ang immersion ng Panginoon na una na. Ang immersion natin susunod na. Ayaw ng marami. Ang
immersion ng Panginoon, nangyari na noong unang Pasko. Ang immersion natin sa Panginoon, malapit na rin. Maging ready tayo sa rapture. Ano ba ang maging ready natin? Yung kamatayan. Nagre-ready rin tayo. Hindi naman ibig sabihin ready, matay ka na bukas. Maging ready tayo laging malinis sa harapan ng Diyos. And ang rapture po, pag-aaralan natin sa susunod. There is no second batch. There is no second batch. Minsan lang. At yun ang tinatawag nating wonderful din. Wonderful event sa kasaysayan ng sansinuko. Minsan lang. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, magsasama-sama, magtatagpo tayo. Pamano nga amang Abraham? Pamano nga mahal na Haring David? Bakit? Sabi ng Biblia, magsasama-sama tayo. Itataas. Great reunion. Pero hindi po natin tatalakayin nga. Ang pinag-usapan natin, gaano ka kamangha-mangha si Jesus Christ sa buhay natin. Kuminsan po, walang dahilan para tayo manghina. Walang dahilan para tayo ay tumalikod. Bakit? Yung kamangha-manghang Diyos, nagkatawang tao para sa iyo at sa akin. At ngayon may pangako pa siya na siya ibabalikan tayo. Amen? Hallelujah. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And He is only one, wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Ano ba yung kulang ko? Nasusundan niyo? Counselor, Wonderful, Counselor, Everlasting Father, Mighty God, Prince of Peace. Kahanga-hanga talaga si Jesus Christ. Walang pwedeng ikumpara. Hindi mo pwedeng ikumpara kay ganito. Samantala sa ibang reliyon, napakataas yung kanilang subok. Si Kristo ay mababa. Sa ibang reliyon, si Kristo ay propeta lamang, kaya mababa ang pagtingin. Pero sa atin, Jesus Christ is wonderful. Bakit? Because He is Mighty God, Counselor, and the Prince of Peace. Purihin ng Diyos. Naway patuloy nating may padama, may ipakita at laging isaisip ang totoong paghanga sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lang, bilang kamangha-mangha, kaginagilalas. Ano kayo mga nabagit natin kanina? Kamangha-mangha, kagilagilalas. Yun, lahat ng mga pwede mong ibigay na adjective sa Kanya. That is Jesus Christ. Wonderful. Mas magaling pa siya sa inventor. Kulang daw ng kuryente. Ang galing daw ng gumawa ng kuryente. Mas magaling pa rin si Jesus Christ doon. He is wonderful. Magaling daw si Tuton magkarpintero. Mas magaling pa rin si Jesus Christ sa iyo. Because He is wonderful. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pinakita mo, O Diyos, ng iyong kalikasan. Totoo nga, O Diyos, kamangha-mangha, kagilagilalas ng iyong katangian, Panginoon. Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng halimbawa ng pagtanggap, ng pagpapakumbaba, at pakikiisa, O Diyos, sa sambayan ng Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pangako na darating ang araw, O Diyos, na kami ay sasama na sa inyo, Panginoon. Mamumuhay na kasama ninyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maging ngayon pa lang, Panginoon, alam namin, O Diyos, kasama na namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain niyo ang congregation ito, Diyos, na patuloy na magbibigay ng paghanga sa inyo, Diyos, at hindi ito magbabago, Panginoon. Wala kami ibang hahangaan, O Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Wala kami ibang sasambahin, Panginoon. Ipaitulog niyo, Diyos, maging ang mga batang mura pa lang ang isip mo, Diyos. Naibigay din namin sa kanilang kaisipan kung gaano ka ka-wonderful, Panginoon. Gaano ka-amazing, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. At sa mga inihahanda mo pa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang mataas na papuri, Panginoon, sumagin ito. Nawa ang kalamang ito, Diyos, ay manatiling sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Na patuloy, nasasamba, patuloy, nahangaan ka, O Diyos, sa buhay namin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang mataas na papuri pagsama sa pangalan ng Jesus. Amen. Umarap po ang mga wonderful people.